Isang malaking disappointment at isang seryosong dagok para sa imahe ng Philippine National Volleyball Federation, ito ang naganap nitong Martes sa tanggapan ng National Labor Relations Commission o NLRC. Ang inaasahang pag-uusap para sana maayos ang issue ng unpaid wages ng ating dating Alas Pilipinas women's head coach na si Jorge Soza de Brito na uwi sa wala. Bakit? Dahil simpleng hindi sumipot ang kampo ng PNVF. At ngayon, hihimayin natin ang sitwasyong ito. Ano nga ba ang nangyari sa loob ng hearing? Bakit may mga lumalabas na balita na hindi raw nakatanggap ng notice ang federation? At ano ang magiging epekto nito sa karir at reputasyon ng ating National Volleyball Program? Tara, pag-usapan natin ito ng malalim. Para sa mga hindi nakakaalam ng background, ang usaping ito ay tungkol sa mga claims ni Coach Jorge de Brito laban sa PNVF pagdating sa kanyang sahod. Ito ay isang isyong matagal na ring umuugong sa mundo ng Philippine Volleyball. Si Coach Jorge ay hindi lang basta coach, siya ang nagsilbing mukha ng ating program pagdating sa Alas Pilipinas. Kaya naman noong umabot ito sa punto na kailangan na ng legal na interbensyon sa NLRC, marami ang umasa na mabilis itong mareresolba. Nitong Sabado lang bago ang nakatakdang hearing, naglabas pa ng pahayag ang PNVF Secretary General na si Oty Camangyan. Sabi niya sa isang panayam, hindi tatalikuran ng PNVF ang obligasyon na nararapat sa ating foreign coach. Dagdag pa niya, ang board ay nagkasundo na ibibigay ang nararapat kay Coach Jorge matapos ang legal deliberation. So, ang inaasahan ng publiko at marahil ng kampo ni Coach Jorge ay isang maayos na pag-uusap, isang sitwasyon kung saan magkakasundo na ang dalawang panig. Pero ano ang nangyari pagdating ng Martes ng umaga? 9:30 ng umaga nandun na ang kampo ni Coach Jorge, kaisa ang kanyang legal counsel na si Attorney Rex Enrico Cruz III. Maaga silang dumating sa NLRC Single Entry Approach o SENA. Para sa mga hindi pamilyar, ang SENA ay isang venue kung saan sinusubukang ayusin ang mga labor dispute sa pamamagitan ng mediation bago ito umabot sa pormal na kaso. Pero lumipas ang oras at walang dumating na kinatawan mula sa PNVF. Ayon kay Attorney Cruz, dismayado ang kampo ni Coach Jorge dahil umaasa silang matatapos na ang isyong ito. Sabi ni Attorney Cruz, si Coach Jorge ay maagang dumating dahil naniniwala siyang susunod ang PNVF sa panawagan ni PSC Chairman Pato Gregorio na ayusin na ang isyu sa lalong madaling panahon. Ang depensa ng PNVF, ayon sa mga ulat, ang pahayag ng Federation ay hindi raw sila nakatanggap ng notice to appear, hindi lang isang beses, kundi 2 beses daw na sinibukang iserve ang notice pero wala raw natanggap ang kanilang kampo. Ngayon, ang tanong ng nakararami, is this a case of a genuine communication breakdown o ito ba ay isang taktika para magpatagal ng proseso? Ito ang nakikita ko sa sitwasyong ito. Una, ang ganitong mga insidente ay nagdudulot ng unnecessary noise sa volleyball community. Sa gitna ng pag-angat ng interes sa Philippine volleyball, ang ganitong klasing administrative issues ay nagmumukhang unprofessional. Ang PSC mismo sa pamamagitan ni Chairman Pato Gregorio ay nagpahayag na ng kagustuhan na maayos na ito. Bakit? Dahil ayaw nating manging ganito ang image natin sa harap ng mga foreign coaches na tumutulong sa ating programa. Kung magiging burokratiko o mabagal ang pagtugon natin, sino pa ang gugustong magtrabaho para sa national team? Pangalawa, ang kontradiksyon sa pahayag ni Secretary General na Oty Camangyan at ang aktwal na nangyari sa hearing ay nagdudulot ng pagdududa sa kredibilidad ng mga pangako. Sabi ng Federation ay handa silang magbayad pero hindi sila sumipot sa mediation. Ito ang mahirap na sitwasyon. Kahit totoo na hindi nila natanggap ang notice, ang optics nito ay masama. Sa kabila ng lahat ng ito, may magandang balita pa rin. Ang mediation ay ni-reset para sa darating na Lunes, May 4. Ayon kay Attorney Cruz, bagamat maaari na nilang i-escalate ang kaso sa NLRC proper o sa labor arbiter, nagbigay pa rin sila ng benefit of the doubt sa PNVF. Ito na ang pagkakataon ng PNVF na ipakita ang kanilang sinseridad. Kung hindi pa rin sila sisipot sa May 4, diresyo na ito sa labor arbiter at posibleng umabot na sa mga korte.
Sa tingin nyo, mareresolba ba ito sa susunod na hearing o hahantong na talaga ito sa isang legal battle? Ipaalam nyo sa akin ang inyong opinyon sa comment section. Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe para sa mga updates sa usaping ito at iba pang balitang sports. Ako si Jo Astvali, hanggang sa muli. Ito na yung hinahanap nyo! Wait lang! Ako nga kayo magulo! Ayan. Guys, hello! Paka-unfollow po si Buding. Wala na naman to, te. Bagsak naman to, te. Paka-unfollow po si Buding. Wag naman! Please lang. Ano ba ginagawa mo sa vlog mo? Ganto-ganto lang, te. Dapat sinasama mo ako sa mga mukbang, ganun. Uy! Mukbang ka? Nahiya na ako niyan, te. Hindi na ako makakain yan. Kakain talaga ako, seafood. Sige, te. Sige. Sige, te. Okay. Thank you, te. Follow niyo na siya. Thank you, te. Sir, please say to my vlog, yo, follow me. Follow who? Me. Oo. Please say to them, follow me. Follow me. On Facebook. Me, Buding. Not you. Buding. Sister. Follow Buding on Facebook. Thank you. At ako'y nahiya pa, nagpaantay pa nga ako kasi idol na idol ko talaga to, si Ate Iron Egglet. Please sabihin mo sila i-follow ako. Saan? Sa Facebook, page ko. Ano ba page mo? Buding! Please unfollow. Please unfollow, Buding. Bagsak yung followers ko! Same kayong sinabi ni Ate Eliza. Please follow Buding Ay! on Facebook. Thank you. Libre kitang kape. Bakit ka nila ipa-follow? Kasi... hindi ko alam. Na-blanco ako. Idol na idol ko talaga yan. Ano pa lang ako? Po, grade 4 pa lang ako. Thank you, te. Excuse you. Tara ko si Mimi ni Mube. Bel. Bel. Ganion pagkat. Time. Wala. Yama. Akala ko ay gaganon niya. Baka naman, tingin advance. Alam mo, masarap din yung watermelon. Gusto ko i-try yun. Tsaka yung mga nag-workout na sour. Tsaka yung gecko. Nako, napakasarap nun. Get one. Kulay. Ano na protein? Ikaw na ba? Ay, dalawa ko. Ay, ayaw. Hindi pa. Si Ate Mas, naibo na naman ako. Diba ni G? Kaso na ito, sabi ko siya. Again. Dito na. Your mom. Your mom. Mom, let's go, Mom. Mom. Ate Marian. Ate Marian. Ikaw bumili niya eh. Get one. Make it true, Vani. For the gram. For jersey number daw. 22.